subscribe na. So ito, unahin muna natin itong kay Hontiveros. Ito na po, no? Binalita ito ng ABS-CBN 46 minutes ago. Ngayon lang ito, ha? Senator Riza for President. Yan. Nagpasalamat si Senator Riza Hontiveros sa mga nagpahayag ng kumpiyansa sa kanya na tumakbo sa pagkapangulo sa halalan 2028 at ipinag-isipang mabuti ito. Ayan. So, ayan. Ang sinabi niya kanina ay, sabi niya, I'm seriously considering it, preparing for the possibility. Ako sa mga dilawan, ito yung pambato nila ngayon kasi si Leni Robredo po ay ayaw tumakbo ni Leni Robredo, which is a good move, no? Maganda po na hindi tatakbo si Leni Robredo kasi makapag-focus siya sa Naga. And itong si Hontiveros, kung tatakbo siya sa 2028, hindi na ako magtataka dito. Okay, alam niyo ba kung bakit? Kasi desperada itong gustong tumakbo. Dati na ito, gusto itong maging presidente. Tapos nakita ko pa yung post ni Trillanes kanina na nananawagan siya sa taong bayan na tulungan raw natin si Riza Hontiveros na tatakbo sa 2028. Yan. Tapos meron pa doon I think mga UP student yata yun, UP student ay nagpalabas na sila ng propaganda na Riza na. Ayan, Riza na sa 2028. Yan ang kanilang gimmick ngayon. Riza na raw sa 2028. Ito lang yung masasabi ko. Hindi mananalo si Riza Hontiveros. Okay? Mga dilawan, mga loyalista na sumusuporta kay Riza Hontiveros, na gusto ninyong bumoto kay Riza Hontiveros sa 2028, ito lang yung masasabi ko. Huwag niyong sayangin ang inyong boto sa 2028 kasi hindi mananalo si Riza Hontiveros. Magprangkahan tayo dito, ha? Hindi mananalo si Riza Hontiveros. That's the truth and that's the real truth. Okay? Kung iba dyan, yung mga may prinsipyo na kahit alam nilang matatalo si Riza Hontiveros, nahala, sige, bumoto kayo kay Riza Hontiveros. Bahala na kayo dyan. Basta ako, kapag hindi ma-impeach si Pipi Sara at kakalabanin niya itong si Pipi Sara, itong si Riza Hontiveros, iniduro ito. Another iniduro na naman itong si Hontiveros. Kahit nga sa pagiging senador, no? Malapit nga itong nag-last ng ranking. Malapit nga itong natalo sa pagka-senador. Tapos tatakbo ka ngayon bilang presidente ng Pilipinas. Sa tingin ko, kapag si Leni Robredo ang tatakbo, siguro may konting laban siya kay Pipi Sara, pero hindi pa rin mananalo yun. Ikaw, Hontiveros, no? Baka confident itong si Hontiveros, no? Ako, nagdududa lang ako na itong si Hontiveros, sa feeling ko, kaya confident itong tatakbo sa 2028. Kasi baka akala niya, no, mai-impeach talaga itong si Pipi Sara. Kasi kung mapapansin nyo ngayon, itong administrasyong Marcos, unti-unti na nilang inaresto ang mga Duterte senators. Okay? Si Bato, ayan, nagtatago na si Bato dahil tinutulungan ng gobyerno ang ICC. Tapos si Jinggoy Estrada, nung hindi siya sumunod sa utos, ay ayan, nakakulong ngayon kasi kinasuhan. Tapos si Senator Joel, no, na dating kay Tano Black, bumaliktad na. Mas pinili niyang safe siya. Hindi niya pinili ang prinsipyo niya. Given natin yan. Nakikita kasi sa atin yung tunay na at least yung taong bayan, alam na ninyo kung sino yung iboboto niyo sa 2028. Tapos sino pa? Si Marcoleta, may na rin, may upcoming raw na arrest warrant laban kay Senator Marcoleta at kay Cayetano at itong si Robin Padilla, kasi si Robin Padilla raw, tinulungan raw niya itong si Bato na tumakas. Lahat na siguro ng mga Duterte senators ay kanilang kakasuhan para pagdating ng botohan sa impeachment trial, ang 2/3, no, mababawasan. Kasi nangangailangan sila ng 16 votes. So sa gayon ay ma-impeach si Pipi Sara. Kaya itong si Hontiveros ngayon ay confident na tatakbo sa 2028. Akala niya siguro na mananalo siya. Pero sa tingin ko hindi. Yan, confirm na yan, Riza. Considering na siya. Ako, malakas talagang kutob ko na tatakbo ito sa 2028. Pero heto ngayon, dahil ginigipit nila yung Duterte senators, ito yung balita. Panoorin po ninyo. Ito patungkol kay Bongo.
Umuugong ang ulat na may warrant of arrest na ang ICC laban kay Senator Bongo. Wala pang kumpirmasyon ng mga otoridad. Pero ginit ng senador na wala siyang nilabag sa anumang batas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Napipinto na rin umanong ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang isa pang malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay ang dati niyang aide na si Senator Bongo. Ang impormasyon na yan, nanggaling daw sa mapagkakatiwalaan daw na source ng anak ni Digong na si Congressman Paulo Duterte. Ayon kay Pulong, inisyu na ang ICC arrest warrant laban kina Go at dalawang dating pulis. Si Go ay isa sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity ni Duterte kaugnay ng kanyang madugong drug war. Kasama rin sa mga pinangalanan ng kasabwat ang dalawang dating hepe ng pulisya na si Vicente Danao at Oscar Albayalde. Sa kabila nito, wala pa raw natatanggap na kumpirmasyon ng mga otoridad sa sinasabing arrest warrant. Si Interior Secretary John Vic Remulla, binanatan pa si Congressman Pulong sa pagpapakalat nito. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ganun. So wala, hindi namin alam. Siya lang nakakita nun. Sa amin wala pa eh. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Ngayon, no? Kasi binanatan niya si Congressman Pulong, di ba? Baka high siya nun. Kasi si Congressman Pulong, may reliable source siya dito, no? Patungkol kay Bongo. Ngayon, John Vic Remulla, hinamon ka ni Congressman Pulong. Okay? Remulla, makinig ka. Hinamon ka ni Congressman Pulong na magpa-hair follicle test. Kayong dalawa, pati si BBM, pati yung mga cabinet secretaries ni BBM, hinamon po ni Kong Pulong. Sige nga, kasi binanggit niya baka sabog raw si Kong Pulong. So parang biniro niya na gumagamit itong si Congressman Pulong. Baka sabog siya, baka high lang si Kong Pulong. Sige nga, John Vic Remulla, magpa-hair follicle test ka nga. Tingnan natin kung malinis ka. Kasi ang yabang-yabang mo eh. Diba? Tingnan natin kung malinis ka. Kung matapang ka, John Vic Remulla, kasi may umuugong na balita na bakla ka raw eh. O sige nga, kung hindi ka bakla, kung matapang ka, sige nga, magpa-hair follicle test ka nga. Hinamon ka ni Kong Pulong. Puros ka lang yabang eh. Maski si PNP Chief Jose Melencio Nartates, ipinagkibit balikat lang ang pahayag ng kongresista. Meron daw highly reliable source si Pulong na about po doon sa ICC warrant versus Buti pa siya alam niya. Ako hindi ko alam. Ayon naman kay dating Senator Antonio Trillanes, hindi dapat paniwalaan si Congressman Pulong dahil wala pang bagong warrant na inilalabas ang Isa pa itong si Trillanes. Itong media naman, bakit niyo pinakikinggan itong aso na ito? Wala namang naniniwala na dito. Wala na, hindi na nga nanalo sa kanyang lugar bilang mayor. Baka pati barangay tanod, hindi na rin ito mananalo. Huwag niyo nang pansinin itong aso na ito. ICC. At kung meron nga raw nalalabas sa lalong madaling panahon, hindi raw ito malalaman ni Pulong tulad ng kung paano ito hindi nalaman ng kanyang ama noong dinala sa dahig. Maging ang Department of Justice wala pa raw natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ICC. Mismo Akala ni Trillanes, kasi sabi ni Trillanes nga na kagaya raw ni Duterte na hindi alam na merong mga taga-ICC. Kaya hinuli. Anong hindi alam? Alam ni Duterte na merong mga taga-ICC dito sa Pilipinas na huhulihin siya. Pero pinili niyang umuwi kasi hindi siya takot. Yan ang katotohanan. Hindi kagaya sa'yo. Wala kang bayag. Magkudita-kudita ka. Yun pala, susurrender. Walang bayag. Aso, bakla ka eh. Philippine Center on Transnational Crime daw ang nagpatunay niyan. Kung matatandaan sa kaso ni Senator De La Rosa, November 6, 2025 pa, inisyu ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya pero 6 na buwan itong selyado at formal lang na isinapubliko nitong May 11. Samantala, wala pa rin daw kumpirmasyon na tatanggap si Senate President Win Gatchalian sa umano'y pag-aresto kay Go pero handa kaya silang isa-ilalim si Go sa protective custody. It's very difficult to preempt. No? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. The situations vary. Sa kabila ng bulong-bulungan ng arrest warrant, naglabas ang pahayag si Senator Go. Anya, pinapasa Diyos na lang daw niya ang lahat. Buong buhay niya raw kasi. Yan ang official statement ngayon ni Senator Bongo. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Buong buhay ko, wala po akong nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Pati nga si Duterte, walang nilabag. Pero dahil sa away politika, ginagamit nila itong ICC. So ngayon, ako naawa ako dito kay Bongo kasi wala naman itong ibang inatupag kundi tumulong lang sa mga Pilipino o sa mga bagyo, lindol, sa mga nasunugan. Kilala naman natin si Bongo, halos araw-araw may post na tumutulong, di ba? Bisyo na niya yan eh. Hindi kagaya ng ibang mga senador dyan. Ang nababalitaan natin ng babae, di ba? Pero ito, ang bisyo nito, trabaho lang. Tapos bibiktimahin na naman siya. Uhulihin na naman siya ng ICC para hindi lang maka-participate dito sa impeachment trial ni VP Sara. Grabe naman, parang abusado na talaga. Ika nga, sabi ng mga legal expert at mga taong bayan, ang ginawa ni BBM ngayon ay parang silent martial law. Yan rin ang sabi ni Basti Duterte, no?
Wala naman siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi rin daw naging bahagi ng mandato niya ang mga operasyon ng kapulisan. Umaasa at pinagdarasal na lang daw niya na hindi mabahiran ng pamumulitika ang kanyang kaso sa ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samon. So, yan lang ang sa akin, no? Alam naman natin, itong administrasyong Marcos ngayon, hindi mapagkakatiwalaan. Hindi mo na alam kung ano yung katotohanan. O, baka sasabihin nila na, walang arrest warrant kay Bongo sa ICC, wala. Pero bigla na lang aarestuhin si Bongo, di ba? Yan. Kasi itong administrasyon na ito, budol ito eh. Ito, pakinggan natin itong bagong revelasyon ni Attorney Baligod. Pakinggan natin ito. Lahat naman tayo, no, we were watching Gutesa's testimony Yes, before the Blue Ribbon Committee, yes, and we saw how he was treated by the committee, and then a few days after, nawawala na siya. No? So I was curious, was Gutesa telling the truth? So naisip ko na I had to look for his colleagues, companions, or co-employees. At nahanap ko naman sila. Okay. And then nagtanong ako, yung initial na 4 na nakausap ko, tinanong ko sila, totoo ba yung sinasabi ni Orly? No? Nung una, hesitant sila. But as trial lawyers, we can read body language also. So, binigay ko yung number ko sa isa. And then after about a day lang, tumawag sa akin, sir, pwede ba tayong magkita? So, nung nakita kami, sabi, sir, pasensya ka na, hindi kami makapagsalita because honestly, the retired army officer that who breeds us, after our meeting, just after our meeting, sabi niya, wag na lang tayong magsalita. So, di-discourage niya sila. Pero malalim sa kanila yung kailangang lumabas ito. And then yung second batch na nakausap ko, ang sabi niya, sir, alam mo, nung pinapanood ko si Gutesa, na-realize ko, kaya pala namatay yung apo ko sa ospital dahil walang gamot na naibigay sa apo niya. Yes. Walang pondo. No? So eventually, 18, naging 30 plus po sila. And then sabi ko, itong 18 muna ang mauna dahil medyo sensitive yung situation ng marami yan. Yung iba may trabaho, so baka matanggal, etc. So ganun po. Nag-usap-usap kami, binigyan nila ako ng mga konting information, kwinento nila bawat isa kung ano yung na-witness nila because they were there. No? From reception of cash stuck in suitcases at Valle Verde to transporting these suitcases to Horizon Home ni Saldico, and then from Horizon to the rest, no? Sa mga legislators. And others, di ba? May plus-plus yan. Legislators plus-plus. I Oo, mga understand. executive, mga cabinet secretaries, no? Attorney Levy, may connection ba kung may role ba si former Congressman Mike Defensor dito, either in connecting you or No. helping manage yung group? Actually, I engaged with Mike Defensor only when I was trying to know what happened with Gutesa. Because if he committed any security lapses, I would not want to commit that with respect to the 18, no? So doon ko lang nakausap. In fact, if you monitored the pronouncements of Congressman Alvarez of Palawan, Ipito. he was speculating that allegedly when Mike Defensor asked him to endorse the impeachment complaint against BBM and he declined, it was only then that his name was included daw. No? But Mike did not know what I was doing at the time they were about to file an impeachment complaint. No, how could he have leveraged the 18, no, with the Alvarez's refusal to endorse the impeachment against BBM? Nung nakontak mo itong mga Marines, they were already unemployed? Ano yung Oo, ginagawa nila? unemployed na sila. So, paano ngayon sila nasusuportahan, considering na medyo matagal-tagal na ito? Oo. Nangyayaring ito. Honestly, nagsusupport ako sa kanila, no? Pero sabi ko, Personal yung pera? yes, subsistence level lang. Kung katulad ngayon, no, nasa ICU yung tatay ni Manalansan. Nagbigay ako ng pang down payment sa ospital kasi ayaw tanggapin eh. So nagbigay ako. Yung isa, yung nanay niya na hilo, 4 days ago lang ito, natumba. So kailangan pala niya ng heart pacemaker, no? 190,000 yon. Ouch. So tumulong ako. Kayo naglabas ako na 90,000 talaga. Tumulong ako. Tumulong ako, no? So ganun, nagtutulungan mo po kami. Okay. Pero, ibig sabihin, imbes na sila nagbabayad sa iyo as their counsel, ikaw ba nagsusupport sa Yes, kanila? yes. And I did that during the PNAF scam controversy. I was providing some sort of a support to the families of Benhar, Sunyas, and the other witnesses. Pero wala talagang any other outside support kayo nakukuha dito? Attorney Yes, Levy? yes. Wow. Si Mike, paminsan-minsan, nagpapadala, attorney, ibigay mo nga ito, tuwalya, no? Bili-bili ng wife niya. No? Minsan, attorney, may mga canned goods dito, bigas, padala, no? At saka meron ding ibang mga private individuals na hindi ko pa kilala, no? Attorney, pwede bang ipadala namin ito sa messenger na ito, dalhin namin sa office, 4 na kabad na bigas. So, ganun po ang ginagawa namin. So, walang katotohanan dun sa mga supposedly tumanggap sila ng pera? Ay, yung 5 million. Oh, tsaka yung kamag-anak ko tumang 350 daw. Wala yun. That's outlandish. Sabi nga, million na naging 350. 350. oo, sabi nga nung isa, kung may pera lang ako, sir, na ganyan, na 5 million, napagamot ko yung kapatid ko, sabi niya. Isa pa pala yun. Ano? So namatayan yung isang, Oo. one of them. Again,
during this time, pero dumating siya, di ba? This was just the Yes. day before No, the Blue Ribbon. Yeah, the brother died. Ito yung sad reality dito sa mga Brave 18, itong mga retired na mga sundalong ito. Kasi sila pa yung gustong tumulong sa bansa natin na bilang witness dito sa flood control. Sila pa yung ginigipit ng gobyerno. Kasi alam naman po natin, itong gobyernong ito, marami po ang pinaglaruan itong pera ng flood control. Kaya hindi na tayo magtataka bakit sila ngayon ginigipit. Dapat nga kung tutuusin itong mga Brave 18, itong tinatawag nilang Fearless 14 at Valiant 7, no? Mga witness, mga dating empleyado ni Zaldico, dapat nga tulungan ito. Questionin natin ang questionin. Kahit hindi kayo maniniwala sa kanila, dapat imbestigahan sila. Kasi baka nagsasabi sila ng totoo. Di ba? Kasi sila yung tanging paraan na makapagpasolve kung sino ba talaga ang mga nagtunay ng mga nagnanakaw, sino yung nakareceive ng pera. Eh, nangyari ngayon, parang sila pa yung ginigipit. Early morning. And he was at the Senate Blue Ribbon, 10 a.m. Wow. Kakamatay lang ng brother niya. So they said that they started delivering the maletas, the alleged kickbacks in September 2022. How would you explain the other deliveries that started before? Yes. Kung lang pa, konti-konti lang yun, no? Because Saldico was a contractor. Yes. No? At practice na niya yun, bumibili siya ng project ng ibang mga congressmen, siya ang nag-i-implement, then nagbibigay ng commission. So paunti-unti lang yun, 10 million, 15 million, may mga suitcases din, pero very, very seldom. But starting September of 2022, grabe sir, sabi niya, Sabado-Linggo lang pahinga namin na mag-deliver, sabi nila. So, over a course of, gano'ng katagal to? 2022 to... 33 months. Okay. From So, almost 3 years. Oo, September 2022 to May of 2025. Tapos, magkano yung total amount? Tama ba? 805 billion? Tama ba yung That was my lumalabas estimate. reports? Nag-interpolate ako based on the frequency of the deliveries and the number of suitcases. Kasi ang sabi nila, for example, sa Forbes Park, hindi bumababa ng 20 suitcases. 3 times a week. And in Aguado also. So, kinocompute ko mentally, aabot ng around 800. Although 800 billion? Yes, oo. Pero, Kasi Atty. Barry, yan ang isang question ni Senator Lacson, no? But the assumption of Senator Lacson is that the monies that went through Saldico came from the flood control projects only. But there were several other sources. galing sa ibang project. Oo. Ibang kickback. Oo, retrofitting of bridges nationwide. Walang retrofitting na nangyari. Repair of damaged irrigation canals through NIA. Naku, grabing anomalya dyan, no? Pero yung 800 cash? Yes, cash Delivery, lahat yan. Yes, cash. Hindi, so I suppose the other question, regardless of kung saan ang galing, whether flood control o iba pang mga kickbacks, 805 million, Billion. billion in 1,000 peso bills is about 805 metric tons Yes. ng pera. Yes. And that's 40% of yung total cash in circulation ng 1,000 peso bill. Mga 1.9 trillion. No, actually- Ang, as of August 2025, ang alam ko, 1.9 trillion in cash ang nag-circulate. So yung 805 billion is 40% of that. Halos kalahati ng Did you notice- na umiikot na pera, dumaan kay Zaldico. Yeah. Did you notice that central bank had to reprint the old 1,000 peso bill format? Kasi yung polymer halos naubos. And the central bank printed 500 million pieces of 1,000 peso bills na polymer. So that's 500 billion. Halos wala kang makita ngayon sa circulation. Okay. Pero the witnesses never mentioned Itong si Atty. Barry, ito, dating spokesperson ito ni Leni Robredo eh. Parang hindi maniniwala kay Atty. Balikod. Alam naman natin, dilawan yan, pinklawan. 805 billion. Okay. Ako yung nag-mention doon. Okay. Pero that was my estimate based on the frequency nga and the number of suitcases per delivery. Pero I heard that Saldico informed one of his friends who eventually Reached out to that you. information reached me na